Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa requested na review. Yan, mula kay ka-crypto rito. Ito po ay tungkol kay SEI or CEI. Yan, kay meme coin ay tapos na po siya. Meron na po tayong review dito kay meme coin. Kaya ang i-review po natin sa video na ito ay kay SEI lamang. Ayan. Si SEI or CEI. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan. Umpisahan po natin ang pagre-review dito kay SEI, dito kay CoinMarketCap, at nakikita po natin dito na nitong nakalipas na araw ay ayan, bumagsak po siya ng 4.82%. Pero kung pag i-check po natin yung kanyang 7 daily yan, nitong nakalipas na araw ay ayan, mas mataas po 7.29%. Pero kung pag i-check po natin yung kanyang monthly ay ayan, mataas po yung kanyang paglago, 111.98%. Yan, isa po si SEI sa mga nagpakita ng magandang performance nung nagkaroon po ng price surge si Bitcoin. Yan, isa po siya sa mga sumabay nitong mga nakalipas na araw. Ayan, nitong nakalipas na buwan. Kaya ayan, 112% yung kanyang inangat. Pero unti-unti na po siyang bumabagsak. Kaya yan, nagkulay red po siya nitong mga nakalipas na 7 araw at saka nakalipas na araw. Ayan, bumagsak po siya sa kulay red. Ayan. Kung pag kulay green ay nagpapakita po yan ng gain. At ayan, siya po ay top 93 dito sa CoinMarketCap, top 64 naman po sa trading volume. Kaya ayan, pasok po siya sa top 100. Ibig pong sabihin ay meron po siyang matibay na foundation pagdating sa kanyang market cap at trading volume. Kaya ayan, meron na rin silang mga website dito at social medias. Ayan, ang taas po ng kanyang rating, 4.7%. Binigyan po siya ni Cyberscope ng 4.8. Ayan, halos 5-star na yan. Ibig sabihin nito ay matindi yung kanyang security system. Ayan, maaasahan. Ganun din po kay Certic, mataas na rin po yan, 4.5. Ayan, ang tataas ng mga score niya sa mga audits, mga auditors. Ayan, na audited po siya kay Certic. Ayan, yan po, last audited. Kaya ayan, safe and secure ang network ng SEI dahil yan, audited po siya ng isang kilalang auditor. Yan, i-check naman po natin yung kanilang Twitter. Ayan, ang dami po ng kanilang followers. Halos 592,000 na followers. Higit sa kalahating milyon. Ayan, ganyan po katindi ang community ng SEI Network. Ayan, nakapin po dito, November 9. Tungkol po ito sa parallelizing the Ethereum execution environment. Ayan, ito last 21 hours, ito yung latest na post nila rito. Notes from the OX Teddy Labs podcast with Taike Maeda 2. Game theorizing Justin C. Bram with SEI Labs co-founder Jeff Fing. Ayan, ano kaya yan? At ito naman yung kanilang website. Ayan. Transaction finality 380 ms. Ayan, orders per second. Ayan po yung kanilang website. Napakasimple lamang. Ayan, pero okay naman po. Sasabi kong okay naman po para kasi kung pag napaka-interactive po yan, yung mga computer na medyo mahihina na ay mahirap nilang i-access. Mahirapan sila sa pag-access sa mga over interactive na mga websites. Kaya ayan, simple lamang po yung kanilang website dito, pero maayos naman. Ayan, maayos naman yung pagkakadesign. Kaya ayan, mababasa po natin lahat dito yung mga information na gusto po nating malaman tungkol dito sa SEI network na ito. Ayan, meron po silang nandito po yung documentation nila, ayan, ecosystem nila, ayan, testnet po nila.
Pwede po nating i-check ang mga yan kung may oras tayo at kung talagang interesado po tayong mag-invest dito kay Say Network. Kaya ayan, pagdating naman sa aking review, ayan, base sa aking pagre-research at pag-i-scan, yan, pagbasa-basa, yan, pagbabasa-basa, ayan, dito sa mga information niya rito, ay aking napag-alaman na si Say Network, yan, ay ang native token po ng yan, si Say ay native token po ng Say Network. Isa po siyang layer 1, yan, layer 1 blockchain, at ito siya po ay na-design, yan, para sa isang high frequency trading applications. Ito po yung tinatawag nilang HFT. Ayan, marami po siyang mga advantages, yan, kumpara sa ibang mga existing na blockchain platforms. At yung mga advantages niya na ito ay yan, meron po akong masasabi rito na 4 na meron siyang mga advantages kumpara sa mga existing or ibang mga blockchain platforms. Unang-una ay meron siyang napakabilis na transaction speed. Ayan, ang Say ay meron po silang napakabilis na transaction speed, yan, na bilang alternative, yan, alternatives kay Solana. Yan, parang kung may mga sitwasyon siguro na hindi mo magamit si Solana, ay ayan, nandito po si Say, yan, ang alternative ng Solana. Kaya dahil sa kanyang sobrang mabilis na transaction speed ay napaka-ideal po nito para sa isang HFT, high frequency trading application. Maliban po dyan ay mababa rin yung kanyang transaction, or meron siyang low transaction fee. Kaya ang architecture ng Say ay ginagawa po niya ay minimize niya yung mga transaction fee. Kaya dahil dito ay mas nai-enhance yung kanyang appeal para sa mga traders. Yan, yung laging mga nagtitrades dyan, yung madalas na nagtitrades. Kaya gustong-gusto nila yung mga ganito, mga HFT, mga high frequency trading applications na mabilis at saka murang-mura. At ayan, ang Say Network ay nakafocus na rin po sila sa mga DeFi. Yan, mga DeFi protocols. Ayan, ang kanilang network na ito ay ito po ay na-build sa isang decentralized finance application o DeFi. Kaya ayan, sila po ay nag-o-offer ng building para sa DeFi protocols. Ayan, ayan po yung kanilang mga offer dito. Ayan, basta nakatutok po sila sa mga DeFi. Ayan, DeFi protocols. Ayan, maliban po dyan, pang-apat, yan, at higit sa lahat ay meron pong strong backing ang Say Network. Yan, marami silang malalaking mga kapartner. Ayan, tulad na lamang ng Multi-Coin Capital, at saka Jump Crypto, at maliban dyan ay ang Coinbase Ventures. Kaya ayan, meron silang strong backing. Kaya nagbaback up siya kanila. Ayan, sa kabuuan, ang Say Network ay meron siyang potential or kakayahan na i-revolutionize ang DeFi at ang HFT landscape. Ayan, meron siyang mga napaka-unique na features at malakas na mga backings, ayan, para ang kanyang mga proyekto ay yan, mas kaabang-abang, binabantayan or tinututukan natin. Ayan, kailangan po nating bilang mga investor ay maski ganito kaganda yung ating yan, mga nababasang information tungkol kay Say Network or Say, ay kailangan pa rin natin na i-consider yung mga potential na risk bilang mga investor. Yan, ito naman yung dapat na i-consider natin dito bilang mga investors or kung gusto nating mag-invest dito kay Say Network. Yan, dapat po nating malaman na ang Say Network ay nasa early stage pa lamang ito. Yan, nasa early stage of development. Kaya
yung kanyang long term na viability ay hindi po natin alam. Wala po tayong alam kung magtatagal ba talaga yung kanilang kakayahan na ito or potential na tulad ng kanilang ipinapakita rito. Baka naman sa umpisa lamang. Yan po yung yan, sino bang naglalaro sa inyo diyan ng Mobile Legends? Yan yung tinatawag nilang intro boys. Yan, baka naaalala po siguro ninyo yan. Merong mga intro boys na rin dito na mga cryptocurrencies. Sa umpisa lamang ay diyan po sila magaling. Pero pag sa huli ay ayan. Yung mga sa Mobile Legends, yung mga intro boys ay yung sa umpisa lamang sila magagaling. Pero pag patapos na yung laban ay ayan, kawawa sila, talo sila. Parang ganyan na rin po yung ibang mga cryptocurrencies. Sa umpisa ay maganda talaga. Ayan. Pero pag habang tumatagal ay unti-unting bumabagsak talaga at nagko-collapse na at hindi na hirap nang makabawi. Ayan, parang ganyan po. At maliban po dyan, ay maliban sa early stage po nito, pagiging early stage niya ay yung competition. Marami pong, first competition po, talagang matindi ang competition pagdating dito sa DeFi at saka HFT spaces. Yan, ang daming mga kompetensya ng SAY na more established. Yan, mas matagal na sila rito at mas marami na silang nagawa na develop, kaya yan po ang kakompetensya ni SAY Network. At syempre, yung panghuli ay ang market volatility. Ang market ay napaka-volatile po nito. Yan po dapat ang ating isa sa mga importanteng bagay na dapat po nating malaman. Yan, kasi lahat po ng mga cryptocurrency ay volatile. Hindi lamang po si SAY. Kaya pwede po tayo kung pag nag-i-invest po, kung sakaling nag-invest po tayo dito kay SAY or bumili tayo ng mga SAY token, ay maaari pong maka-experience tayo ng malalaking mga fluctuations sa value nito. Pwedeng sumabog ito at tumaas ng napakalaki, at yan po naman ang pinaka gusto natin sa lahat na mangyari. Pero pwede na rin po itong bumagsak at mag-collapse ng napakatindi. Kaya yan po yung risk sa kanyang market volatility. Kaya ayan, ulitin ko po ulit yung mga pros niya. Ayan, meron siyang mabilis na transaction speed, mababa yung kanyang transaction fee, nakafocus sila sa DeFi, at meron po silang matinding mga backings. Yung mga cons naman niya ay early stage pa lamang po siya. Marami po siyang mga kakompetensya na well-established player, at syempre yung market volatility. Ayan. Yan po ang aking review. Ayan, kay SAY token para kay Ka-Crypto rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.